cognizant of what happened in the Corona trial. And yet, Your Honors, they impose these guidelines. In fact, the line itself in the Duterte versus HOR is we clarify, I quote, we clarify the constitutional requirements of impeachment. At kasama doon yung nabanggit namin kanina on what constitutes an impeachable offense. And that is very clear. Marahil, sinasabi natin na yon ay isang obiter. Pero, Your Honors, paano po magiging obiter yon? Kung yun mismo ang itinakbo ng desisyon. The fact that the one-year bar was triggered was only the effect of not abiding by the due process clause of the Constitution. And lastly, again, Your Honors, we do not disagree with the prosecution in terms of accountability. Again, no one is above the law, but no one should also be deprived of the protection given by law, Your Honors. Thank you. Bago mag-recess ang mga senator judges para mag-usap sa caucus, nais kong sambitin sa record na binabati ko magkabilang panig, partikular si Congressman the Honorable Charles Jokno, ganyan din si Attorney Poa, sa isang mahinahon, malumanay, maginoo at magalang na diskurso at debate kaugnay sa maituturing nating kontrobersyal na isyong ito. At inaasahan ko, yan din ang magaganap sa caucus at sa aming pagbabalik matapos nito. Senator Judge Alan Cayetano is recognized. Thank you, Presiding Officer. Very eloquently said. Before we go to our favorite subject, recess, the prosecutor was going to say something about Monday witness. Can we hear that? Because if, I don't want to preempt, but can we hear that? Because if they're not going to have witnesses on Monday, I have a proposal. I'm sure they will. They were, in fact, on the verge of announcing it. No, because, Mr. President, this is what I wanted to say. We do need the caucus, but after hearing both sides, I really have many questions, and I think we should really, dapat mahimay. But after hearing them, I think there's a couple of issues we will agree on, but I'd rather ask my questions on Monday. So if everyone agrees, then we can caucus, but allow them to adjourn, no? Unless someone wants to ask after our caucus. We will hear the lead prosecutor. However, Senator Judge Cayetano, it is the predisposition of the presiding officer, given that we don't have any witnesses today to settle this matter and this issue today. That's the only matter for us to discuss anyway. That's my point, Senator Judge. No? I'm reviewing the rules. Hindi naman tayo tatagal pag per legal issue kasi nakalagay naman not more than 2 minutes. So, meaning for example, for me, issuing the subpoena is not one issue. Whether the subpoena is to the VP or to her husband is to the separate issue. Peso account or dollar account is a separate issue. Whether or not the company's accounts, etc., should be subpoena is a different issue. But for me to decide, I want to ask the prosecution and the defense about that. So medyo mahaba-haba talaga. To answer the Senator Judge, we have a precedent that I think, if I remember correctly, it involves the good gentleman himself. When then Senate President Enrile made a ruling with respect to the request for the issuance of a subpoena against the former Chief Justice Corona and his family. The gentleman agreed with respect to not issuing the subpoena against the Chief Justice, but disagreed with respect to not issuing with the family. No, And I was correct there. That was the first, the rules of court says pwede pagka son-in-law. But I was overruled by Senator Enrile. I appealed. The body agreed with him. So even if I was correct, I was overruled. But my point is, Mr. Presiding Officer, that was one simple issue. That's why I didn't argue. I'm saying this seems to be like 2 subpoenas, but there are several subject matters, AMLA, etc. And remember, this is Article 2. What's our assumption? August or September pa to iti-take up eh. So I'm just saying, so for example, no, we all agree on the ruling. It benefits one side. We should tell them why we ruled that way so that if they file a motion for reconsideration or they go to the Supreme Court, malinaw din yung ruling natin doon. There are substantive issues here. There are some issues, as eloquently said by Congressman Shel Jokno. Alangan namang bagbago ako ng stand kung pare-pareho yung issue about, let's say, bank account. So, you know my vote on that, di ba? But my vote on Chief Justice Corona doesn't mean it's the same vote if it was on his spouse and the companies that are under his name. I can tell you honestly right now, I don't know what to vote for, what my vote will be. But I do know that these are 2 important issues. Even the definition of definiteness
and the definition of fishing expedition, I want to pursue that with them. With the permission Your of Honor, Senator sir. Judge Alan, can we discuss that in caucus? Yes, yes. So I'm just saying, if we're going to discuss it and maraming magtatanong, do you want them to go home and we can extend till Thursday next week or whatever? No, not at this time. Okay. So ang point dito natin mga kababayan, etong sila Alan Peter Cayetano ay ginagawa, hindi lang natin nakuha yung video nitong si Senator Loren Legarda, pero talagang pinipilit nila mga kababayan na pigilan na sila po ay kumampi dito po sa argumento nitong si Attorney Powa na hindi po mabuksan mga kababayan yung wala naman doon daw sa article of impeachment or wala doon sa mga kababayan tawag dito doon sa ipinasa na mga reklamo doon po sa House of Representatives. Matagal nang sinabi ni Attorney Ligutan yan, hayaan na natin yun, tapos na yun natulog na yun doon Nandito na tayo sa usapin na kung saan dito sa Senado, impeachment na to. 'Di ba? Paano? Sabi kanina ni Alan Peter Cayetano, kung mamimili tayo, magkakaroon ng advantage sa one side. Mga kababayan, ano ba ang magbe-benefit sa both side? 'Di ba? Dapat buksan natin. Bakit? Kasi pag binuksan natin ito, mga kababayan, mawawala na yung agam-agam ng sambayan ng Pilipino. May pagtatanggol din ni BP Sara ng kampo niya yung kanilang side. Bakit? Kasi, di ba, ang pinapatunayan dito kung meron talagang mga nakaw. Di ba sabi nila bloodbath? So kung wala silang tinatago, mga kababayan, this is the best time para ipakita nila sa taong bayan na sila po ay malinis. Di ba? Ipakita nila to prove them wrong na wala po silang ninakaw, na wala pong illegal silang kinuha na yaman. 'Di ba? Tingnan niyo mga ka-GPnatics ang pagiging doble kara ng magkapatid na Cayetano maging itong si Loren Legarda. Kasi noon, makikita po natin dito, impeachment ni Sara versus dun sa impeachment po mga kababayan na unang nangyari dati. President po ito, pumapayag sila na dapat itong si Loren, sabi niya buksan, Alan Peter Cayetano buksan. I'm talking about the envelope, mga kababayan. Pero dito naman, ayaw nila. Sa issue ng kay BP Sara Duterte, nakita niyo na yung pagiging doble kara? Bakit po ayaw ng defense panel buksan ang pangalawang envelope? Maliwanag po. Dahil ito po ay pag-aari ni Presidente Joseph Ejercito Estrada. That should be Article 3, Section 14, Paragraph 2, gives to the accused in a criminal case the right to be informed of the nature and the cause of the accusation against him. It is because of this constitutional dictate that our rules of court provides rules for admissibility and relevance. Our job here is to ferret out the truth. Ferret out The the people truth. deserve nothing less than to know the truth. Naomi Shin, Payagan po natin malaman ng taong bayan ang katotohanan sa pagbukas po ng pangalawang dokumento. Hanggang alas 8. dito mabilis lang sila mga kababayan, no? Na talagang sila po ay pumapayag na buksan ang pangalawang envelope. Pero ngayon mga kababayan na si BP Sara ang nakasalang, fishing expedition at daw ito, hindi daw po saklaw mga kababayan itong si Manscarpio ng mga yaman ni BP Sara Duterte. Oy, mga abogado kayo. 'Di ba? You know better. Alam ninyo na si Manscarpio, di dapat din na siya nagpakasal kay BP Sara Duterte. Or mga kababayan, ginawa nila yung ginawa nitong si Kiko Pangilinan at ni Sharon Cuneta na magkahiwala yung kanilang yaman. 'Di ba? Para nang sa ganun mga kababayan, hindi po natin nakikita. Kasal sila Conjugal yun. So therefore, may karapatan mga kababayan dahil yun ang magiging basis kung tama ba. Kasi sabi nga po ng isang expert, ang mangyayari kasi niyan, titingnan yung kanilang bank records. Tapos, titingnan din yung kanilang AMLA, titingnan din yung BIR. Kasi kung doon sa kanilang mga ari-arian, 'di ba?
kumbaga naka-accumulate sila doon ng 10 billion or 1 billion, 2 billion, etc. Tapos ang kanila namang tax record, mga kababayan, ay 24 million lang. Saan ang galing yun? May discrepancy. 'Di ba? May problema. So, doon magkakaroon ng questionable itong si VP Sara Duterte. Kaya po, yung mga tatlo na yon, AMLA, bank records, tapos yung BIR, ayaw nilang pabuksan. Kasi yun ang mga mahalagang elemento para maidiin si VP Sara Duterte. Pero yun din ang mahalagang elemento para si VP Sara Duterte ay ma-acquit kung mapatunayan na lahat po ay nakaakma doon sa kanilang tawag dito yaman, yung idineclare po nila. So, Lunes hanggang Biyernes, impeachment ang laman ng telebisyon. At nung Martes na yon, Day 23 ng impeachment trial, January 16, ang pinakamahabang araw ng paglilitis. Alas 10 na yata nang matapos ang lahat. Wala naman daw dapat isekreto sa second envelope. Ang sabi ni Congressman Joker Arroyo, abogado ng prosecution, listahan ito ng mga nagdeposito sa account ni Jose Velarde sa Equitable PCI Bank. The president violated every word of his oath except his name. Little did I realize that he violated even his name because he's ashamed of it. Higit 3 oras pinagtalunan ng defense at prosecution ng second envelope. Pero bago pa man nagsalita ang mga abogado, ay luto na raw ang desisyon. Sa caucus ng umaga, ay malinaw na lamang sa boto ang mga pro-ERAP. Ayaw nila ipaubaya kay Chief Justice Davide ang pasya dahil kung nagkataon, ipalalabas ng presiding officer ang nilalaman ng second envelope. Pinilit na lamang ni Senador Sergio Osmeña na magkalabasan ng boto. Malaman man lamang ng taong bayan kung sino-sino ang 11 senador na gustong ibaw ng ebidensya ng prosecution. To open, the vote should be yes. And a vote not to open, the vote should be no. Umaga pa lamang ay alam na ng mga taga-media ang planong walkout ng prosecution panel. May I explain my vote? The Senate President may explain his vote. I vote to open the second envelope. I vote to do so because that is the only way to determine whether or not the contents of the envelope are relevant or material to the case at bar. Correct. Because of this development, Mr. Chief Justice, I realize that the noes have it, and therefore I resign my presidency of the Senate as soon as my successor is elected. Pero nabigla ang lahat nang magbitiw si Senate President Aquilino Pimentel Jr. Kahit siya'y nadismaya sa pangmamaniobra daw ng mga pro-ERAP. You have 10 yes votes and 11 no votes. The no votes have it. Walk out yung prosecution. Sila yung gustong pabuksan yung second envelope pero natalo sila kasi 10 lang ang boto nila, 11 naman yung no vote. Talagang mga kababayan, 'di ba? Yung no vote ay talagang tawag dito, sila po ay tawag doon, nag-celebrate, 'di ba? Talagang si Oreta dito tatalon-talon pa, gaganon-ganon pa. Oh, pero sila Loren Legarda at that time, mga kababayan, bumoto sila to open. Kaya ako nagtataka, bakit ngayon itong mga ito ay iba na po ang kanilang ikinukumpas, mga kababayan? Ang tanong, naku po, meron bang utang na loob or may bayad ba? The motion is approved until tomorrow at 2 o'clock in the afternoon.
Madaming humanga dito kay Aquilino Pimentel, ha? Talaga may paninindigan dahil nga naman mga kababayan, ang pagbubukas po ng bank records, pagbubukas po dito nung time na to envelope ang pinag-uusapan. Pero ngayon kay VP Sara Duterte, material 'yun eh. 'Di ba? Material 'yun eh. Yun ay isang mahalagang requirement, mga kababayan, para mai-save ni VP Sara Duterte yung pangalan niya. At kung siya naman ay may kasalanan, ito ay material para mag-convict para sa kanya. So kung ayaw nilang ilabas, it simply says na talagang mayroon silang itinatago. Oh. Yap, tama, Ma'am Sharon Canyolas. Maraming naluha sa eksenang ito. Nabibilang ito sa mga hindi malilimutang sandali sa impeachment trial. Diyan pa si Loren, umiiyak-iyak pa, guys. Oh. Kaya dyan sumikat sila, Loren. Kaya nung mga panahon na yan, nung tumakbo sila, landslide. Talagang nakabalik sila sa Senado kasi nga sa paninindigan na yan. Pero ngayon, mga kababayan, nandun na sila sa kabilang panig. Sa kampo po na kung saan ayaw nila mabuksan ang bank records, AMLA records, at itong BIR records ni VP Sara Duterte. Okay, so magandang tanong yan. Sabi ni Ma'am BMB, Mama Labs, Boss GP, baka may maungkat pag lumabas mga bank records ni Fiona. Ito nga yung nakarating sa atin. Dahil sa mga bank records daw, according kay dating Senador Antonio Trillanes, mga kababayan, makikita doon kung sino yung mga tumanggap, di ba? Kung sino yung mga pinagbibigyan. Alam natin, ipapakita kasi doon nanggaling sa Pogo Lords, nanggaling daw doon sa Drug Lords, di ba? Sabing ganon. Pero meron pa doon, mga kababayan, na kung saan po ay talagang nakakakilabot. Dahil lalabas daw doon po yung mga transaction kung sino pa yung mga nakakatanggap na iba. Na kumbaga, yung drug lord, Pogo Lord, papunta kay Sara, papunta sa mga Duterte, pero from Duterte bank account, di ba, may lumalabas pa daw yun, papunta doon sa kanilang mga kaalyado, kung sino-sino yung mga pangalan na yon. Either senador, congressman, vlogger, hindi ko alam kung may vlogger, 'di ba? Sa isip ko lang yung tumakbo na 'yon. Baka. 'Di ba? Baka. Oh. Meron daw mga ganun na transaction na lalabas. Kaya po, mga kababayan, ibig sabihin merong mga dito, merong mga talagang pasabog, 'di ba? Smoking gun, sabi nga po ni Ronald Llamas, na talagang magpapainit ng usapin at talagang hindi sila basta-basta dito makakalusot, mga kababayan. Kahit pa sabihin nila, para saan to? Itong pera na to, bakit papunta to dito? 'Di ba? Bakit kailangan yung padalahan ito? Bakit kailangan kang mag-deposit ng pera dito o bakit kailangan mo mag-transfer ng pera dito? 'Di ba? Marami po na aalingasaw. Marami po ang lalabas ng mga baho kapag nagkataon. Kaya kanya-kanya daw po sila, mga kababayan, na pagtatakip para hindi matuloy ang paglabas ng mga bank records ni VP Sara Duterte, ng kanyang asawa. 'Di ba? Kasi pag nagkataon daw, mga kababayan, kasi meron pa isang palusot na joint account daw itong si Digong at itong si Sara. So maaring, mga kababayan, mga pera yan ni Papa ni Tatay Digong 'di ba? Ni Tandang Duterte, dumadaan lang diyan, pumapasok. Ngayon, mga kababayan, ang gagawin daw nila di sasabpi na rin yung bank record nitong si Digong Duterte. 'Di ba? Pag naisabpi na din 'yon ngayon, ibabangga nila doon sa
kabuuan ng mga record nila kung magtutugma ba. At kapag hindi nagtugma, yari na naman. Kaya walang ligtas mga kababayan. Every time na may sasabihin sila, ay lalawak ng lalawak. Kapag binanggit nila si Digong, na sila ang nagdi-deposit, sila ang kanilang pera yon, dumadaan lang sa bank account ni BP Sara Duterte or ni Mans Carpio, bubusisiin din yun. Ayon po dun sa isang expert. No? Hindi ko lang kasi nakuha yung video mga kababayan kasi dapat nung isang araw pa natin ito sa sobrang bagal ng internet, ayaw mag-loading. Kaya kinukwento ko na lang sa inyo. Nagpanunot Mon Ading Go Philippines. Dapat lang mabuksan ang BIR box, etc. Correct. Mahalaga yun eh. Sabi ko nga sa inyo, material evidence po ang BIR box. Kasi ito yung pambangga mo. Kasi para ma-justify natin na tama lang yung kanilang pera na na-accumulate, mga kababayan, kasi tingnan nyo ha, sasabihin nila yung pera kunwari may laman na 6 point something billion. Sasabihin nila ito ay nakuha namin. Ito ay kita namin sa mga mga negosyo namin. Ngayon, titingnan. 'Di ba? Una sa initial investigation, nakita natin doon sa mga negosyo nila Sara Duterte ni Mans, puro ang dami, napakadami. Pero ang nakita natin sa record, mga kababayan, lugi, nagsara, tapos abonado pa. Doon pa lang sa mindset na 'yon, paano ka makakapag-accumulate ng bilyon kung lugi ka? Okay. So ngayon, dahil speculation pa lang yun guys, kailangan natin yung material evidence to justify the allegation. Ano ngayon ang makakapagpatibay doon sa spekulasyon natin? BIR, tax records. Okay? Para pag sinabi nila, na-accumulate namin yan dahil doon sa aming mga negosyo, 6 point something billion. Okay, sige. Granting. Kunwari, totoo yan. Ngayon, titingnan si BIR records. Magkano ang kinita ninyo? Sa ganito, sa ganito, sa ganito. Oh, kapag mga kababayan, hindi nakita sa tax record yung inyong kinita para magbangga dun sa 6 point something billion, yung figure na sinasabi ko guys ano lang, halimbawa lang yun. Hindi yun talaga certain na figure, pero pinipilit ko lang po siya na ipaliwanag sa atin kasi doon sa tax record may katumbas yan nakita, 'di ba? So pag halimbawa, kunwari lang mga kababayan, sa kunwari 24 million ang kinita mo. O magkano ang tax niyan? 'Di ba? So, sa tax, i-convert nila yan dun sa kinita. Tapos, bibilangin yan, i-add up yan. Pag hindi tugma, mga kababayan, mayroon ng irregularity. Aray ko! O kunwari, na-sum up na nila, na-add up na nila yung BIR records, tapos dito, kulang pa. Sasabihin nila, meron pa kami pinagkukuhanan, yung sa tatay ko. O, nandyan din, pera niya yun. Diyan pumapasok yung kinikita niya. Oh, tapos sasabihin, naglalagay din ako diyan. Pag nagsalita sila ng mga ganon, mga kababayan, para ma-justify at para makalusot sila, bubuksan din ngayon yung bank record ni Digong Duterte. Ipapasabi na rin yun. Tapos i-add up lahat yan, isa-summarize lahat yan. Kapag hindi tumugma, yari. Aray ko! Diba? Hindi yan fishing expedition, may mga nakikita na ang AMLA. Hindi ito fishing expedition. It just so happen, mga kababayan, sinasabi nila na ito ay fishing expedition kasi nga, hindi daw ito kasama doon sa ipinail na case doon sa House of Representatives. Tawag dito? Article of Impeachment. 'Di ba? Yan ang sinasabi nila. Paano ka nga makakakuha ng mga dokumento na alam natin may data privacy,
merong bank secrecy law, 'di ba? Hindi ka basta-basta makakuha. Ay ang exception lang 'yon. Mga kababayan, ay ang impeachment. So therefore, mga kababayan, hindi mo talaga 'yon pwede makuha basta-basta or agad-agad. Makukuha mo lang yung mga records na 'yon during the impeachment trial. And sabi po mga kababayan ng rules sa impeachment, hindi po ipinagbabawalan or hindi po limitado na ang witness or ang prosecution ay maglabas pa ng ibang mga detalye na kukunin pa lamang dahil hindi nila nakuha doon sa ipinasang article of impeachment. 'Di ba? Bawal ang business kapag may pwesto ka. Ayan, isa pa yan, Tapunata. Isang question pa yan kay BP Sara Duterte kasi nakita din doon na habang nakaupo si BP Sara Duterte ay hindi po siya, mga kababayan, umalis sa bilang parte ng isang negosyo. Okay? So parang lumalabas mga kababayan, siya po ay nasa pwesto bilang vice presidente or mayor ata yun at that time, pero mga kababayan, siya pa rin ay may mahalagang role sa isang negosyo. Na kung tutuusin, yun po ay mayroong tinatawag na conflict of interest. 'Di ba? Bawal po sa isang public official yung ganong sitwasyon. Nakita din po yan mga kababayan. Kailan ba yan? Nung panahon na si BP Sara Duterte, yung panahon na ang tatay niya po ay nakaupo rin sa gobyerno. Nakita nyo na kung paano po nila minamanipulate, kung paano po nila, mga kababayan, pinamumunuan at pinapaikot ang mga tao. Tapos sabi ng mga DDS, walang yaman niya mga yan. Bahay nga ni Digong, luma eh. 'Di ba? Pero, doon na lang. Paano makakapagbayad dito ng mga abogado? Hindi, pro bono yan. Papayag ba? Yung mga abogado sa ICC, pro bono? Kalokohan. 'Di ba? Public office is a public trust and accountability is paramount and more important than confidentiality. Correct. Dapat mga kababayan, tawag dito, superior po. 'Di ba? Superior dapat. Ang public office is a public trust. Mga kababayan, sabi nga po nila, kapag ang isang tawag dito, kapag may iniimbestigahan, nawawala po ang yung tinatawag po na bank secrecy. 'Di ba? Kung mayroong pong tinatawag mga kababayan na bank secrecy law, para magkaroon ng fairness dahil mayroong iniimbestigahan, yan po ay nabubura. 'Di ba? Lalong-lalo na po sa impeachment trial. Hindi mo magagamit ang bank secrecy law, hindi mo magagamit mga kababayan ang data privacy, 'di ba? Kapag mayroong iniimbestigahan kasi public office is a public trust and accountability is a paramount and more important than confidentiality. Ibig sabihin, yung confidentiality mga kababayan, nagiging inferior yan. 'Di ba? Nagiging inferior yan. Kapag meron ng pinag-uusapan, meron ng iniimbestigahan. Kailangan magpasailalim po siya, mga kababayan, sa investigasyon. Kailangan niya mag-submit. 'Di ba? Pero need daw po ipasabpina sa AMLA, bank records at BIR. Yun nga, Sharon Canyolas, yan ang pinag-aanohan dito, yan ang pinagtatalunan nila, yan ang pinagdedebatihan tungkol sa pagsabpina. Kasi, mga kababayan, yung ibang mga senador, ayaw nilang pumayag na ipasabpina. So, ibig sabihin, ayaw nila na mabuksan yung bank records. Yung kabilang banda, gusto naman nila. Ngayon, it's a matter of who will vote to subpoena and not to subpoena those documents. 'Di ba? Yung AMLA records, BIR, and yung bank records. So doon yan magtatalo.
Kasi kung si Alan Peter Cayetano pa ang presiding officer, siya po ang Senate President, for sure. Mga kababayan, wala na. Wala tayong pag-asa. Dead end tayo dun. Pero, dahil mauhusay naman ngayon, at kahit pa paano, naniniwala pa rin ako na balance lang sa ngayon, itong si Chis Escudero, sana mabigyan ng pagkakataon na ma-open talaga yung bank records, yung AMLA, at yung BIR records ni Sara Duterte. Okay? So thank you so much sa inyong lahat mga kababayan. Hanggang dito na lamang, magkita-kita ulit tayo mamayang gabi. Bye po! Napaka-unfair naman Sir John kay late Corona na pati nga dollar account pinakialaman sa hearing. Correct. Ito yung president eh. 'Di ba? President ito eh. Kung ito nga mga kababayan, confidential talaga ito eh. Pero bakit ito nabuksan? Pati yung mga dollar account. Sabi ko nga sa inyo, magiging inferior ang confidentiality, mga kababayan, yung data privacy kapag merong investigasyon na nangyayari. Nawawala yung data privacy, nawawala yung confidentiality kapag may investigasyon. Kailangan mong ilabas yan. 'Di ba? To ferret out the truth. Sabi nga ni Loren Legarda, pero it appears na they don't want to